You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic, and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Welcome mga titos, mga katitas for today's video. Saturday na naman, so gagawa po tayo ng ginataang bilo-bilo dahil ang weather dito sa Hong Kong nitong nag-off ako medyo cloudy and then chilly, medyo maginaw-ginaw ng konti, so masarap kumain ng ginataang bilo-bilo si Stacy. So yan, tutulong daw siya mag-prepare. So ayan po ang ating glutinous rice. So lalagyan natin ng ube condense yung ating bilo-bilo. So sabi niya tutulong daw siyang gumawa ng balls, glutinous balls. So ayan, hahaluin na natin and then kalahati lang yung ilalagay ko kasi yung kalahati niyan ilalagay ko naman sa may pinaka sauce ng bilo-bilo o pinakasabaw niya pagka niluto ko. So siya raw magmi-mix-mix, magme-mekos-mekos ng ating bilo-bilo. So yan, kinuha ko na kasi medyo mabagal si Stacy. Tapos nilagyan ko lang din ng konting tubig. So tansyado lang yung ating paggawa. So siya na naman daw uli. Kinukuha niya yung kutsara. So ayan. So yan ang ating ganap. Kasi pagka off namin talaga medyo nagluluto kami kung ano yung may isip namin kainin. So, ayan, nakikigulo siya. Tutulong daw siya kay Tito Uwel gumawa ng bilo-bilo. Habang minemekos-mekos natin yung ating glutinous flour, at medyo medyo malagkit sa kamay. So, gumamit muna ako ng kutsara and then later on, kakamayin ko na siya. Don't worry guys, naghugas naman ako ng kamay. And then si Stacy din, pinaghugas ko ng kamay kasi nga tutulong siya sa akin gumawa ng glutinous ball. So, siya na naman daw ang magmemekos-mekos ng ating glutinous flour. So, guys, nakita ko lang to sa FB na kulay violet yung kanilang ginataang bilo-bilo. So, ayan, kinuha ko na. Gagamitin ko na yung aking kamay kasi para matapos na kami at makahabol sa merienda yung ating gagawing glutinous balls. So, ayan guys. So, medyo marami-rami na siya. At ayan yung bata-batuta. Ang dami-dami niyang chika. Yung tatay niya nag-FB. So, yan ang ating merienda. Ginataang bilo-bilo. So, konti lang yung sahog niyan. So, actually, pagka nandito ka sa ibang bansa, ano lang yung talagang mabili mo na sangkap na available. So, walang nagtitinda ng saging na sa Buddy's sa weekend. So, ang sahog lang ng ating ginataang bilo-bilo is yung glutinous balls, sago, tapos nakabili naman ako ng langka na nasa garapon, tapos kamote, sweet potato, at saka yung taro. So, yun lang yung ating sahog dyan sa ating ilalagay na gagawing ginataang bilo-bilo. So, tapos na yung ating paggagawa ng glutinous balls. So, next na ating gagawin is to chop yung ating taro into cubes. So, minekos-mekos na natin kanina yung ating bilo-bilo. So, yan naman, gagawin natin, i-chop natin yung ating mga iba pang ilalagay dun sa ating chorba na merienda for today's video. So, habang ginagawa ko guys yung ating ginataang bilo-bilo, natatandaan ko ng mga bata pa lang kami pagka ganito. Kasi sa probinsya namin, meron silang tinatawag na piyestang puto. So, yung aming tito o mga tita, nagluluto sila ng
basta kakanin ang lulutuin nila kasi piyestang puto raw. Basta kung anong klaseng kakanin. So, madalas nilang niluluto is itong ginataang bilo-bilo or ginataang mais or ginataang munggo. So, para, I don't know kung ano yung, bakit may piyestang puto. Nakalimutan ko na yung reason kung bakit. So, yan. Tumutulong kami dati na natatandaan ko. Pag gumagawa kami ng ganyan, kukuha kami ng dahon ng saging kasi doon namin ilalagay or yung mga glutinous balls na gagawin. So, ang procedure pa noon is magbababad ka ng malagkit tapos papagiling mo pa sa tawag dito sa palengke. So, gabi pa lang nakababad na yung malagkit para pagpunta ng palengke ng umaga, ipapagiling na kasi marami nagpapagiling ng malagkit sa palengke. So, kailangan maaga ka na magpunta ron kasi nga nakapila dahil nga piyestang puto halos lahat may mga ginagawang kakanin, nagpapagiling ng malagkit. So, ayan yung ating langka. So, ayan guys, dalawat kalahati lang yung nilagay kong gata. And then, konting tubig. Tapos, pakukuluan ko lang siya. So, pag kumulo na siya, ilalagay naman yung ating glutinous ball. Kasabay na yung maliit na sago para sabay na silang maluto. So, yan. Iniisa-isa ko pa. Medyo mahirap mag-video. At hawak-hawak ko sa isang kamay yung cellphone ko. Tapos, sa isang kamay naman yung pagkuha ng mga glutinous balls. So, hindi ko na na-videohan lahat kasi pinatay ko muna yung aking cellphone para mailagay ko na siya lahat yung ating glutinous ball. So, pag lumutang na yung glutinous ball, ibig sabihin luto na yun. Pwede na natin isunod yung ating taro at yung ating sweet potato. So, guys, sa inyo na yung ano yung gusto nyong ilagay dyan. So, yan lang yung aking nilagay para hindi masyadong maraming ricado or actually wala kasing ibang available na ricado. Masarap sana kung may saging na saba. Yung hindi pa masyadong hinog, yung ano pa lang, medyo madilaw at saka green pa yung balat. Hindi siya overripe. So, since wala, yan lang yung ating sahog. So, pag kumulo yan, guys, halo-haluin nyo lang, and then pagka malambot na yung ating kamote at saka yung taro, pwede nyo nang ilagay yung ating langka. So, yan, medyo malambot-lambot na siya. Ilagay ko na yung condensed na ube. Masarap siya, guys. Ngayon ko lang siya na-try gamitin yung condensed na ube. So, nakita ko lang siya sa Philippine shop. Tapos nga, nakita ko sa Facebook may yung ganyan na klase na bilo-bilo. So, naghabol pa ako ng kulay puti na glutinous ball. Kasi para kakong konti lang yung nagawa ko sa glutinous ball na ube. So, ang huli nating ilalagay dyan is asukal. So, kayo na lang magtansya kung gaano karaming asukal. So, sa akin, hindi masyadong matamis yung ginawa ko. Kasi, para hindi masyadong nakakaumay. So, ayan naman guys. Merong dalang lechon na galing sa Pilipinas sila kapatid kasi umuwi sila. So, yan yung aming dinner. Pagkatapos ko magluto ng ginataang bilo-bilo, yun naman ang aking ichinap, itong frozen na lechon. So, ipapaksiw daw namin. So, yan lang yung ginawa ko. Naghiwa lang ako ng sibuyas. Mas maganda sana kung shallot yung ginamit ko. So, wala kaming shallots. So, white onion lang yung ginamit ko. And then, nilagyan ko ng bell pepper. Tapos, maraming bay leaves. So, nilagyan ko lang din siya ng dato puti yung ginamit kong suka kasi mas masarap yung ipang paksiw sa lechon paksiw kaysa sa Heinz na vinegar. So, ayan guys, medyo talaga, frozen pa kasi umaga lang nila yan nilabas sa freezer. Sana dapat kagabi pa para madali siyang hiwain. So, napakadami ng ginawa ko na lechon paksiw kasi pagka ganito lang naman nagkakaroon ng pagkakataon makapagluto ng lechon paksiw dito pagka may umuuwi o may nagdadala galing Pilipinas. So, yan guys, diba? Ang dami. So,
ano siya, yun sa may gawing ulo ng lechon at saka sa gawing shoulder yata yung na dala nila kapatid. Tapos meron konting ribs. So, hirap na hirap ako magtad-tad dyan or maghiwa. Medyo nasugatan pa nga ako dun sa may buto. Dahil matulis. So, yun nga guys, ang ginawa ko nga lang is pinakulaan ko yung ating onion, peppercorn, at saka yung laurel, suka, at saka konting tubig. So, niluto ko muna yung suka bago ko inilagay yung lechon. So, tsaka nilagyan ko na ng dalawa munang Mang Tomas at pakukulaan ko mabuti dyan yung ating lechon para lumambot. Dati-dati ang ginagawa ko, sinasama ko na lahat sila sabay-sabay. So, sabi ko this time, ibahin ko naman yung procedure. Baka para mas, hindi ko alam. Kasi meron akong parang hinahanap na lasa dati na hindi ko makuha-kuha pagka naglilitsong paksiw yung lola ko dati. So, ito nga yung ginawa ko. Pinakuloan ko muna yung tubig na may suka, na may sibuyas, laurel, at saka bell pepper, peppercorn. And then, pag nung luto na yung suka, nilagyan ko na nilagay ko na yung lechon. So, hindi na ako guys naglagay ng asukal dyan kasi yung Mang Tomas usually matamis. So, halos nakagamit ako dyan ng 6 na Mang Tomas. So, pinakulaan ko muna siya dyan. Kasi luto naman na yung suka pa, pwede mo nang haluin. So, pagka malambot na, kung malambot-lambot na siya, inilagay ko uli yung dalawa pang Mang Tomas. So, nung nailagay ko na yung dalawa pang Mang Tomas, sabi ni kapatid, parang kulang pa raw siya sa sauce ng lechon. So, nagpahabol pa kami ng dalawa pa uli na bote ng Mang Tomas. So, naka-6 na kami dyan. So, guys, nakita nyo yan kung gaano karami, di ba? Taob ang kaldero nung pagdating ng dinner kasi ginawa rin nilang pulutan at saka dinner din namin. So, di pa ang dami-dami. So, mas masarap siya guys ngayon kaysa sa dati kong ginawa na ihinalo ko na lang sila ng sabay-sabay. So, now I know na kung paano yung tamang paggawa ng lechon paksiw. So, hindi siya isasabay-sabay lahat. So, hindi ako guys naglagay ng bawang kasi pagka nakikita ko pagka naglilechon paksiw yung lola ko, hindi na siya naglalagay ng bawang. Sibuyas talaga yung nilalagay niya. Maraming sibuyas. So, ayan, pinakuluan ko pa siya. And then, ayan, medyo luto na. So, hindi pa dumarating yung dalawa pang bote na Mang Tomas. So, sabi ko mamaya before dinner. So, yun lang guys ang ating ganap for today's video. Thanks for watching and then supporting my channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!